The Warriors have to trade everybody because this season was a failure. Now you can grill me about not making the playoffs. So, is that a disarm tactic? That's what I was like. that's exactly what that was, Marcus. Can I take you to lunch later, by the way? Marami ang nagtataka kung bakit ang once mighty Golden State Warriors na nakakuha ng 4 na championships ay natanggal sa playoff picture this season sa NBA. Well, sabi ng mga eksperto, ay dapat nang dagdagan ng isa pang legit big man ang team. Okay naman ang kanilang backcourt hanggang forwards, pero napakanipis ng kanilang frontcourt. Nahihirapan na kasi ngayon ang mga undersized big men like Draymond Green dahil ang ibang mga teams sa NBA ay naglalakihan na ang kanilang mga sentro, and many believe na kailangan na ni Coach Steve Kerr na mag-upgrade ng kanyang frontcourt upang maibalik ang kanyang pagiging championship contender. And it is expected na this offseason ay maghanap ng isang all-star center ang Warriors para sa isang blockbuster trade. Pero ang tanong, who among the NBA teams na mayroong all-star big man na papayag na mawawala sa kanila without getting an equally big-time player? So halimbawa, papayag kaya ang Denver Nuggets or ang Milwaukee Bucks na mawawala sa kanila sina Nikola Jokic at Giannis Antetokounmpo na walang kapalit? Kaya napakahirap kumuha ng isang napakagaling na legit big man ngayon dahil walang team na papayag na ibibigay nila ang kanilang biggest star, at kung ibibigay man ay siguradong si Stephen Curry rin ang kapalit. Kaya the best way para sa Golden State Warriors na magkaroon ng legit big man ay sa pamamagitan ng NBA draft. Pero walang first round draft pick ang Golden State Warriors. Kaya napakahirap humanap na magaling na big man kung wala kang first round draft pick. Kaya the best thing ay ang humanap galing sa free agent market na kung saan pwede nilang kukunin si Kai Sotto, isang very skilled big man na merong napakataas na potential. Kai Sotto is a serviceable big man na merong insane offensive skills na kung mahasa ng husto at kung ma-incorporate sa isang magandang sistema, ay may potential na magdo-dominate dahil napakarami niyang pwedeng gawin. At sa depensa naman, ay napakalaking tinik itong si Kai sa ilalim, especially as the last line of defense. Kai is a great shot blocker at ang pinakamalaking maibibigay niya sa Warriors ay ang kanyang ability to catch the ball in the air and dunk it with authority. Dahil napakaraming scorers ang Warriors sa labas, ay siguradong merong malaking space si Kai to operate inside the shaded lane. Malaking tulong rin si Kai pagdating sa rebounding, kaya kahit hindi man all-star level talent si Kai, ay hindi rin matatawaran ang kanyang mga kayang ibibigay sa Warriors. Pero bago ito may sa katuparan, ay very crucial ang paglalaro niya sa NBA Summer League at sa Olympic Qualifying Tournament, na kung saan ito ang magiging ultimate test ni Kai kung kaya na ba niya makipagsabayan sa mga magagaling na players sa buong mundo. Sa NBA Summer League ay dapat talagang ipapakita niya na kaya niyang i-dominate ang competition, at dapat rin makuha ni Kai Sotto ang starting role sa NBA Summer League. Otherwise, mukhang mahirapan siyang makakuha ng isang guaranteed contract. At kung hindi makakuha ng magandang minuto si Kai sa NBA Summer League, ay meron pa namang Olympic Qualifying Tournament na pwedeng magpakita siya ng impressive performance. Kaya napaka-open pa rin naman ng daan ni Kai patungong NBA. At kung swertehin ay baka this year ay matutupad na ang pangarap ni Kai Sotto. So ilang buwan na lang at baka makikita na natin si Kai playing with the Golden State Warriors. At sa NBA naman, Brandon Ingram at ang New Orleans Pelicans, pinatalsik nila ang Sacramento Kings. Walang Zion Williamson ang Pelicans, walang problema. Giniyahan ni na Brandon Ingram at Jonas Valanciunas ang koponan sa kanilang panalo sa score na 105-98 kontra Sacramento Kings sa play-in elimination game para umusad sa West Conference Playoffs nitong Sabado. Inabot ng strained left hamstring si Zion Williamson matapos magsalansan ng 40 points sa play-in game kung saan natalo sila sa Los Angeles Lakers sa larong iyon. Questionable pa rin ang leading scorer ng Pelicans,
kapag hinarap ang top seed na OKC Thunder sa round 1 ng playoffs. Umiscore ng 24 points si Ingram, dinagdagan ng 19 points, 12 rebounds ni Eunice Valenzuelas sa balancing atake ng New Orleans na pumiga ng double digits sa 4 pang players. Pinag-start sa pwesto ni Williamson si Trey Murphy III at rumispondi naman ng 16 points. Mainam din ang contribution ni reserves Larry Nance Jr. na mayroong 13 points, Najee Marshall 11 points, at Jose Alvarado 10 points. Nagsumiti naman si De'Aaron Fox ng 35 points at may 23 markers at 14 rebounds si Domantas Sabonis, pero kinapos talaga ang Sacramento Kings. Habang ang Miami Heat ay patungo sa Boston matapos patalsikin ang Chicago Bulls sa play-in. Nagsimula ang mga sigaw sa fourth quarter na gusto namin ang Boston, at yan ang patuloy na sigaw ng Miami Heat's crowd. At talagang nakamit ng mga fans ang kanilang kagustuhan at isang rematch ng huling dalawang NBA Eastern Conference Finals ang naghihintay sa round 1. Kahit na si Jimmy Butler ay hindi makakalaro ng ilang linggo dahil sa sprained knee, nagtala naman itong si Tyler Hero ng 24 points at kulang na lamang ng isang assist para siya ay mag-triple-double. Sinamahan pa ni rookie Jaime Jaquez Jr. ng 21 points at kinuha ng Miami Heat ang huling pwesto sa NBA Eastern Conference Playoffs sa pamamagitan ng pagtalo ng Chicago Bulls sa score na 112-91 sa isang play-in tournament elimination game nitong Sabado. At ayon ni Coach Miami Heat Eric Spoelstra na may pagpapahalaga siya sa mga bagay na hindi mabibili. The things that you have to earn. We had to earn this. You can't influence it. You can't pay money for it. You actually have to collectively come together to earn it. And we had to do it in the hard way just to get this first ticket punch for the invitation to this dance. At nagtala naman itong si Kevin Love ng 16 points at nagdagdag pa si Bam Adebayo ng 13 points para sa Miami Heat na ngayon ay nakatakda na magiging underdog laban sa Boston Celtics kung saan sila ang malaking paborito na manalo ng NBA title. At ang Miami Heat ay muli na namang nasa number 8 seed katulad nung nakaraang taon nang sila ay nakaraos sa play-in at umabot pa hanggang sa NBA Finals. Ultimately, we've got to bring that Miami Heat culture and that toughness. We've got 2 games in Boston. We've got to set the tone extremely early, impose our will on them, and make it real physical. Yan naman ang sabi ni Jaime Jaquez Jr. Nagkaroon sila ng control sa laro laban ng Chicago Bulls sa pamamagitan ng 19-0 run sa first quarter at ang 14-0 run in the middle of the second half, at nagtapos naman itong si Tyler Hero ng may 10 rebounds and 9 assists.